Balik tayo nga dito sa serial. Okay, so ito yung reason kung bakit nag-spend tayo ng time pag-aralan yung mga data types. Okay, pwede natin pwede tayong gumamit ng data types, any data types, i-run yung program natin. Pero yung tanong, no, how about the resources, no? Ano yung epekto nito sa resources natin? Okay, so take note, pag nag-declare tayo ng mga variables, tingnan nyo maigi, no? Baka meron pang isang data type na pwede natin gamitin para ma-minimize yung memory footprint ng ating code. Okay, so balik tayo, okay? Dito sa labas ako nag-declare, okay? Ang tawag dito, global variables. Okay? Ano yung ibig sabihin ng global variables? Okay? Accessible siya sa lahat ng function. Ibig sabihin, kapag tinawag ko itong pinstat, dito, ma-access niya. Ma-access ng setup itong pinstat. Okay? Kung tawagin ko siya dito sa loob ng loop, ma-access siya ng loop. Bakit? Kasi nasa labas siya. Global variable siya, hindi siya local. Now, kung alimbawa ito, naka-declare siya rito sa loob ng setup, local lang siya sa setup function. Okay? Pag-aralan natin. Baguhin natin ito. Gawin na. Oh, sige, pwede rin natin. Pwede naman tayo mag-print ng ano eh. Boolean eh. Baguhin na natin. Pinstat. Now, tanggalin siya. Okay. So, itong pinstat, okay, boolean character, type, data type, naka-declare siya sa loob ng setup function. I-run natin siya. Tingnan natin kung mag-work. Okay. Nag-display siya ng 1. Okay. Din-display niya yung value. Okay. Now, i-try natin i-run ito. Okay. On a different function. Dito sa loop. Tingnan natin kung mag-work siya. Okay. Same error also, no? Noong nakaraan. Okay. Ang sabi nito sa error, okay, pinstat was not declared in this scope. Scope means itong function. Okay. Bakit? Hindi makita ni loop yung pinstat. Bakit? Kasi nandito siya nakatago sa setup. Invisible siya sa outside. Okay? Setup lang yung nakakakita dito sa pinstat. Okay? So, pag inilipat natin ito sa labas, global na siya. Okay? In-explain ko na to a while ago. No? Inuulit ko lang kasi napaka-importante nito eh. Napaka-importante. Para hindi na kayo mag-spend ng too much trial and error later on. Maka-encounter kayo ng ganitong error. Maalala ninyo. Kasi ito common na issue ito eh. Okay, so nakita nyo nag-display siya. Okay, so na-access na siya ngayon. Bakit? Kasi global na siya. Okay, now, posible rin na mag-declare kayo multiple times. Okay, pwede kayo mag-declare ng local, pwede kayo mag-declare ng global. Tingnan natin kung mag-error siya. Mag-run pa rin siya. Okay, baguhin natin itong number na to. Gawin natin 2. Tingnan natin kung alin ang mag-take ng precedence. Okay. Nag-run siya. Unused lang yung error eh. Ibig sabihin, merong isang hindi nagamit. Okay. Okay. Pansinin ninyo merong isang local variable with the same name sa global. Okay. Dito sa setup, meron tayong isang pinstat din pero different value. Tingnan natin kung alin ang kukunin ni setup na variable. Yung local ba o yung global? Tingnan natin. Kaya para mas malinaw,
lagyan natin ng ID para malaman natin kung sino yung nag-display. Okay. This is setup function. Okay. So, lagyan natin ng delay dito para hindi masyado mabilis. Okay. Pugayin natin. Okay. Kasi ninyo, no, nag-indentation ako, no? Ini-indent ko yung code para madaling basahin. Kasi kapag yan, kung saan nakalocate, no, ang hirap basahin, mahirap intindihin yung code. So, pag-aralan nyo rin mag-indent. Okay? Indentation means ito, ini-indent ko siya. Okay? Yung unahan ng function na nakadikit siya sa gilid. So, balikan natin, no? Tingnan natin kung ano yung i-access ng mga function. Okay? Tira natin siya. Oops. Teka. Baguhin natin ito. Setup function. Okay. So, actually, bago rin ito sa akin, no? Nag-experiment lang tayo. Ang kinuha ni setup, though naka-declare, merong naka-declare with the same name, no? Merong variable na naka-declare with the same name sa setup. Okay. Ang nag-take ng precedence is yung global. Okay. Pansinin nyo dito, sa unahan, no? This is setup. Okay. Setup function. Ano yung kinuha niyang value? 1. Okay, ito yung 1, no? Yung global. Yung local niyan, 2, supposedly. Kung ang kinuha niya is yung local variables, dapat mag-appear dito 2, pero hindi. Ang kinuha niya global. So, ang nagtitake ng precedence, kapag nagkaroon kayo ng identical variable name, okay, identical ng names ng variable, ang unang ang kukunin niya na value ay yung global. Okay? So, yung mga ganitong situation, no, yung detailing, parang AutoCAD yan, no? Bigyan ka ng baseline na drawing, i-detail. Ganito rin sa programming, i-detail ninyo. Okay? Pag-aralan yung iba-ibang klaseng scenario para maintindihan ninyo yung behavior ng mga command, mga bagong command. Okay? So, ito yung pinakaiba ng global sa local. Then, paano siya ina-access at alin ang mas sinusunod ng function, alin ang kinukuha niya, local o yung global variables, kung halimbawa nagkaroon ng identical names. Okay, it seems yung global ang kinukuha niya. Okay, so take note. Now balik tayo sa declaration. Okay, so integer, kung halimbawa mag-hold tayo ng value, okay, for example, reading ng temperature. Okay, so gamit ba tayo ng integer int, for example, temperature value. Okay, dineclare ko siya sa labas, no? Okay, kasi kailangan accessible siya sa both function, eh. Okay, nag-declare ako ng variable name temperature kasi meron akong sensor na gagamitin, for example DHT. Okay, isa-save ko dito yung readings ng sensor. Okay, gagamit ako ng integer. Okay, appropriate ba? Tingnan natin sa data types. Okay, sa integer meron tayong value na negative 32,768 to positive 32,767. Okay, now sa temperature, okay, mostly ba puro whole number yung ating tawag dito. Most of the time ba whole number or
we can get higher than this number. Ito mataas na to 32,768. So pwede itong gamitin, no? Pero meron pang isang variables na ginagamit, no? Anong tawag dito? Float. Okay? Pero pansinin niyo, no? 32-bit yung ginagamit niya na width, okay? Yung memory footprints niya, no? Yung kinoconsume niya. Yung float. Yes. Okay? So sa temperature, most of the time, tsaka mas akma na gamitin ay float kasi meron tayong decimal values. Okay? Makikita nyo rito, no? Merong dot. Okay? Kasi ito, whole number itong integer whole number. Okay? Kung meron kayong mga variables na halimbawa wala siyang sign, okay? Unsigned ang gamitin ninyo. Okay? So, for example, 16-bit lang ito, no? Unsigned, wala siyang negative. Okay? Puro lang siya positive number. Gamitan nyo ng unsigned. Okay? Ganon din yung word. Unsigned character, okay? 255. Okay? 8-bit. So, pag-aralan lang natin kung ano yung mga the best na mas akma na data types na gamitin natin sa ating mga variables para ma-maximize natin yung resources. Kasi ito na-encounter ko ito. Kung naalala nyo, na-develop ko yung I2C para dito sa bago nating protocol. Hirap ako i-compress. Palagi siya nag-error kasi not enough memory. Okay, so nire-write ko lahat ng codes, pati yung data types niya. Pinagbabago ko na. Okay? So ito, take note from the very beginning, pag nag-program na kayo, umpisahan ninyo i-maximize yung resources ninyo para later on pag lumaki na yung program, hindi kayo mahirapan. So sa boolean, okay, 8-bit true or false, dalawa lang yung value niya, 0 or 1 lang no? Though 8-bit pa rin ang ginamit niya. Okay? So sa byte ganun din, 8-bit 0 to 255. Okay? So kung meron kayong variables na mag-hold ng value from 0 to 255, gamit na lang kayo ng byte. Okay? Now, let's go back. So pwede rin ito gamitin sa no? Kung ano ba sa humidity, kung wala naman decimal number, kung hindi naman importante ganun ka required yung accuracy, no? Gamit na lang ng tawag dito ng byte. Okay? So at least maka-reduce tayo ng footprint. Okay? Pero pagdating sa accuracy, kailangan kasi rin yung decimal point. So pagdating sa humidity reading saka sa temperatures, okay, kailangan natin ng decimal point. So float ang palaging ginagamit. Okay? Float. So balik tayo sa coding natin. Okay. So integer siya. Okay? Temperature, which is hindi akma kasi kailangan natin ng decimal point. So float ang gagamitin natin. Okay? So isang halimbawa ng float. Lagyan na natin siya ng value. Okay? 1.56. Try natin i-run. Kasi nyo na, may double quotes ako dito Importante yan. Lagi ko pinaulit-ulit, kasi marami kayong ma-encounter na error. Okay. So, wala tayong error guys. Wala tayong error. Okay. So pwede natin siya i-access. So print natin siya. Serial. Print line na. Okay. Temperature. Okay. Serial. Print. Okay. Double quotes, no? String kasi ito. String. Okay. Save. Huwag kayong gagamit ng single quote. Katulad nito. Pang character lang ito. Kapag ang ipinitin yung character, ito, single quote. Pero kapag string siya, double quote. Nag-run ba siya?
Wala namang error. Okay. Try natin ulit. Okay. Lipat natin siya sa loob. Okay. Serial. Okay. So, ulitin ko palagi, ano. Okay. Initialize yung serial monitor. Baud rate, 9600. So, isa-isahin nyo lang, no? Isa-isahin nyo lang. Okay. So, nag-appear siya, no? Nag-appear siya. Pansinin ninyo, ito kapag i-declare natin siya as integer variables, okay, makikita ninyo itong decimal point na to, matatruncate ito. Ano ibig sabihin ng truncate? Mawala siya kasi walang decimal point ang integer. Okay? So, itry ko siya i-run ngayon ulit. Tingnan nyo yung difference. Okay, nakita ninyo, tinrankate niya yung decimal places niya, decimal digits. Bakit? Kasi in integer data type, okay, wala kayong makikita ditong decimal point. Okay, float lang. Okay, so float. Okay, 3.400, okay, times 10 to the power of 38. Okay, so float lang ang may decimal point. Correct. Okay, correct yun, Sir Lardy. Okay, kasi yung data type natin, okay, yung data type natin integer, hindi yan nag-hold ng decimal point. So mawala yung decimal point, kunin niya lang yung whole number, yung integer. So ibalik natin siya sa float. Kunin niya including yung decimal point. Okay, now ang sa inyo magdidepende ano kung paano code kayo. Kung hindi naman importante sa inyo yung decimal point ng isang number, pwede nyo na i-compromise, baguhin yung ano. Correct. Okay, now malum okay. Okay, Sir Dave. So ito, importante ito na kailangan ma-consider natin. So, any question bago tayo ulitin ninyo kung ano yung ginawa natin mismo. Kailangan, hindi enough kasi yung panunurin natin. Okay? Kailangan, first hand, kayo mismo yung mag-experiment. Kung paano tayo nag-experiment ngayon, kayo mismo mag-experiment. Kasi, by testing or by hands-on experience, okay, doon nakaka-retain ng doon napoprocess ng ating brain yung yung experience. I mean, yung reading is okay, pero hindi siya permanent. Bakit? Kasi wala siyang direct interaction sa ating mga sensor. Okay? Wala siyang brainstorming. Mahirap kasi i-explain kasi pag nasa computer science kayo, may tinatawag na merong bagong technology ngayon, yung artificial intelligence. Okay? Ganito siya nag-work Mas maraming sensor data na ma-receive siya. Mas marami siyang network na nakikreate. Okay? So, we learn by practicing, in short. Okay. So, practicing lang natin. Okay, so alam na natin itong two basic function. Hindi pwede mawala itong dalawang to. Mag-error ito. Okay, so halimbawa, merong isa, hindi ko naman ginagamit yung setup tanggalin ko na. Okay, hindi yan pwede mawala kasi mag-error yan. Kasi sa Sketch, may dalawang built-in function. Okay, try natin i-run nito. Okay, so mag-error siya. Bakit? Nawala yung setup Okay, now, makita nyo, may nag-display Ang galing ito, wala naman dito. Okay? Okay. Tandaan nyo, no? Kapag nag-error yung sketch niyo, okay? Ibig sabihin, hindi yan nag-upload. Now, kung ano yung program na i-upload niyo successfully previously, yun pa rin ang magra-run. Okay?
So though ito wala dito naka-indicate na temperature, no, nung niran ko, pero may display dito kasi yung nag-run pa rin na program dito ay yung luma, hindi yung bago. Kasi hindi siya naging successful. So take note. Okay. So reverse engineering, importante rin yung reverse engineering. No? Maraming examples dito. Okay, na pwede niyo balik-balikan, aralin. Okay. Ito mga debounce button. Okay, mga button, no? Bakit importante rin itong debounce button? Okay. Tandaan niyo, no? Kapag mag-read kasi, pag mag-press tayo, gamitin natin yung digital input. Buksan natin ito. Gagamitin nating switch yung isang pin, for example, ipo-pull up natin siya. Naka-connect siya sa switch. Okay, yung isang pin, for example, yung button pin 2. Okay. Yung term na debounce, okay, ginagamit yan parang kasi ganito yan no? Yung electrical kasi part ng button, hindi siya ganun ka-accurate. Kapag nag-press ka ng button, ilang beses siya napipress. Napansin niyo? Kasi napaka ano yan kung magre-read ng digital input ang Arduino, pag nag-press ka ng enter, okay, sa atin, ang pagkaalam natin, nag-press lang tayo once. Pero palibasa, napaka-sensitive ng Arduino, nabibilang niya kung ilang beses dumikit yung contacts. Yung contact point ng switch. So, ang pagkaalam natin, nag-press lang tayo na, pinress lang natin yung on. Pero sa Arduino, okay, nag-press ka ng on, tapos nag-press ka ulit. Okay? Kung yan latching, okay, magre-release yan. Magre-release siya. Hindi ko sure kung na-catch ninyo yung ibig kong sabihin, no? Sa Arduino kasi napaka-sensitive niya. Okay? Yung electrical signal na pumasok sa kanya, pagka-press niyo ng switch, one time na dumikit siya, okay, hindi ganun yung nangyayari in reality. Kapag nag-press tayo ng switch, ilang beses siya nag-contacts. Okay? Ngayon, kung yung coding natin, okay, ay naka-base dun sa magre-read siya. Kapag nakapag-read siya ng 1, i-on niya yung button. Okay? Then kapag naka-receive siya ng another button, mag-unlatch siya. Unlatch. Okay? Maging 0 ulit yung status. Okay? Hindi ganoon siya ka-accurate yung mga analog na switches. Kasi kapag nag-press kayo ng button, okay, ilang beses siya dumidikit. Ang pagkalam natin, nag-press lang tayo once. Pero sa Arduino, ilang beses siya naka-receive ng signal. Okay? So may tinatawag na debouncing technique para i-avoid itong issue na ito. Explain na lang next time regarding about debouncing. Ito naman yung mga analog. Okay? Blink without display, analog, grid, serial. Okay? Balik tayo sa coding muna. Ayaw ko kasi ma-overloaded tayo. Okay? So, kada subject natin kailangan ma-digest So, i-stop muna tayo dito. Okay? Magbigay ako ng konting coding sa HTML para magkaroon din kayo ng idea. For the meantime, hanggang doon lang muna tayo sa Arduino. I-practice natin hanggang sa ma-digest natin, ma-synthesize natin. Okay? Then, after that, mag-proceed tayo next time ulit sa coding. Okay? Then, ano ko lang, no? I-announce ko lang, no? Yung mga hindi pa completed sa graph and chart, pakihanda na rin. Tapos, kung meron kayong extra na Arduino, pakihanda na rin kasi malapit na tayo mag I2C. So, kung mapapansin niyo dito sa program, sa setup ko, may dalawang Arduino. Nagko-communicate yan through I2C protocol. Okay, so ganyan ang setup natin sa Kraken kapag halimbawa mag-employ kayo ng multiple sensors.
Okay? At saka mag-add pa kayo ng output kasi ang output natin sa Kraken, ang built-in niya is 8 outputs. Now, kung gusto niyo mag-extend ng output, we can extend up to 24 outputs. Okay? Saan makakabili ang Arduino? Sa SOC lang kami bumibili, Sir Rodolfo, no? Sa SOC lang kami nag-order. Dumadating naman siya. Dumadating naman. Medyo siguro mga 1 week, 1 week, 2 weeks, no? Pero most of the time, 1 week lang nakakarating na siya. Okay. So, ulitin ko, no? Ito, dalawang Arduino. Nagko-communicate yan. Kung mapapansin ninyo, yung basic na Kraken natin, okay, platform, nag-handle siya ng 8 outputs. Okay? 8 outputs without inputs. Ngayon, kung gusto na, kailangan natin mag-employ na ng, mag-integrate na ng mga sensors, gagamit tayo ng slave. Welcome, Sir Rodolfo. Okay? So, slave means, i-slave natin. Nakakaskade yan. Okay? Ito yung actually, ito yung slave pero tawagin na lang natin ito yung master. Okay? Ito yung Kraken. Ito yung master. Ito yung slave. Okay? Dito natin i-connect yung ating mga sensors. Para itong ating master, i-handle yung readings and then i-forward dyan sa cloud yung data. Then ma-access natin siya from our mobile apps or from our web application. Tandaan ninyo, no? Hindi lang kayo user, developer din kayo. Kasi later on, i-manipulate ninyo yung data, okay, na acquire ng mga ng platform natin sa mga sensors ninyo. Then, kayo mag-decide kung paano nyo i-handle yung data. Okay, tuturuan ko rin kayo kung paano yung coding. Now, don't worry, no? Kasi sa atin, walang expiration yung training. Kasi hanggat nandito tayo, okay, we will continuously, okay, provide support. Kasi malawak yung IoT. Tsaka itong Kraken ito, mahaba na subject. It will deem useless kung kahit tapos na yung klase natin, tapusin na natin yung ating session. Hindi. Pag pinutol natin yan, mahirap maintindihan ito actually. So ito continuous learning ito. So kahit tapos na yung module natin, continuous pa rin tayo na magko-collaborate. Okay, actually nga sabi ko nung nakaraan, kung meron kayong mga project, tatapusin natin yan. Okay? Gamit tayo ng platform. Itong tools natin, yan ang gagamitin natin para i-develop yung mga project natin ng mga automations. Ginawa ko to para mapadali yung ating tawag ito, mga automations. Kasi is a tool. Actually, ito dinevelop ko to initially. Ang unang purpose ko is para gamitin ko to sa aking farm automation. But I saw the potential na pwedeng pakinabangan din ng ibang tao. So, i-sinishare ko na ito free to use for the others. Okay. So, huwag kayong mag-alala. Kahit tapos na yung klase natin sa Consopil, kung meron kayong tanong, meron kayong kailangan malaman, i-share nyo lang sa akin, ipin nyo lang ako. Continuous tayo dito. Okay? So, continue tayo ngayon. Itapusin ko muna dito yung training natin sa Arduino coding. Next time, mag-coding ulit tayo sa Arduino. Ang isunod ko ngayon ay yung basic HTML. Sir Jerry, okay. Okay. Binigyan ng advance. Okay. Ay, hindi pa ba nakapag-register si Sir Rodolfo? Okay. So, pasok tayo sa HTML, no? Okay. Pasok tayo sa HTML. Anong oras pa? 5:30. Okay pa ba sa inyo? Okay. Kung ano, i-continue ko lang yung basic HTML, no? Then, i-wrap up na natin yung ating session. Okay? Kasi okay lang Sir Rodolfo, tingnan natin mamaya pag tulungan kita dyan. Okay? So, mag-run tayo ng web server. Continue tayo sa HTML. Close ko muna itong mga Arduino. Okay, so now sa web development naman tayo. Okay?
Ganun din sa web development. Okay? So, i-run ko muna yung web server natin kasi hindi ito maggana. Okay? Localhost. Yung web server ko, hindi yan maggana. Okay? Kasi hindi nagra-run yung service. Okay? Yung web server. So, para maggana ito, i-run ko itong SAMP. Okay, medyo mabagal lang siya. Initialize yan. Okay, nag-run na siya yung database, MySQL. And then itong Apache. Ayan. Okay, green na. So, try natin i-reload. Okay, good. Running na siya. Okay, pansinin niyo no? May port number ang web server, ha? Nailan natin, okay? Nakita niyo dito may port 80 tsaka 443. Ano itong port na to, okay? Itong MySQL, gumagana rin siya sa port number. Okay? Pansinin niyo na. Okay. So itong machine ko, okay, merong port na nagra-run, okay, listening. Port 80, okay. So any application na mag-request sa port 80, okay, mag-response ito. Mag-response siya. So malalaman niyo kung nagra-run yung web server niyo o hindi kapag makita niyo itong port 80. Okay? Tsaka itong port 443. Explain ko sa inyo kung ano yan. Okay? Ito yung web server na ginawa ko. Okay? Basically, ganyan yan eh. Localhost. Okay? Isa lang siya. Diba? Okay, ano ba ang IP address ko? Okay, so, ang IP address ko 192.168.100.5. Okay? Paano nyo makita yan? IP config. Okay? 192.168. Yan yung IP address ng computer ninyo kung saan kayo nagra-run. Okay? Yung localhost, okay, special keyword lang yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Is either the same machine also. Okay? Kapag ipin itong localhost, okay, ako rin yan. Ibig sabihin, ito rin yung computer na yan. Okay? So, loopback kasi yan eh. Yung 127.0.0.1, isa lang din yan. Okay. So, bigyan ko lang kayo ng tip. Okay. Itong localhost, okay, kapag tinawag nyo yung localhost, ito lang ang tinatawag niyan. Kapag tinawag nyo yung loopback IP address, ito rin din ang tinatawag niyan. Okay. Isa lang din ang machine. Okay. So, kung ito gamitin ko, okay, dito, tingnan natin kung mag-run siya. Parehas lang. Diba? Oh. Ito gamitin ko IP. Parehas lang. Okay? O localhost. Parehas lang din. Okay? Pansinin nyo. Ngayon, alam gusto nyo baguhin yung pangalan, no? Alam mo, gusto ko pangalan my website. Okay? Yan. Pupunta yan sa internet. Okay? Kasi hindi yan pag ang rule ng DNS kasi kapag hindi yan ma-resolve, si Rodolfo nagping, kapag hindi yan ma-resolve ng computer nyo, pupunta yan sa gateway. Okay? So, ang gagawin niyo, halimbawa, gusto niyo ito gumawa ng local name para i-access niyo yung website niyo. Tandaan niyo lang itong command na to, okay? Punta na kayo sa system. Kung Windows ang gamit niyo, no? Windows System 32 etc drivers. Okay, dito sa loob ng directory na to, may makikita ka dito host. Okay? Kasi right now, no, pag nag-type tayo ng website, no, pupunta yan sa internet kasi hindi makikita ng computer mo yan eh.
Okay? Hindi yan local dito sa network mo eh. So pag ang rule kasi niyan no sa DNS pag nagre-resolve sila, kapag hindi niya makita sa ARP cache mo o doon sa local DNS mo, itong hinahanap mo na URL, pupunta yan sa labas. Okay? Ibabato niya yan sa gateway. Okay? Gateway IP address. Ito yung gateway natin. Okay? Ito yung sa internet, public, pupunta sa public. Okay? Explain ko lang sa inyo no, para meron kayong idea kung gusto niyo i-customize. Okay, now, i-modify natin itong host para ma-resolve ng computer natin yung specific name na gusto natin ipangalan dun sa local website natin. So, type natin notepad and then host. Okay, so dito sa loob ng host file na to, dito tayo magbabind ng names into IP address. Okay, kasi yun lang naman talaga basically ang kailangan ng ano eh, ayun naman ang basically ang purpose ng DNS eh, to resolve hostname into IP address. Okay, kasi kung lahat ay ano ba, i-memorize natin yung IP addresses ng website, napakahirap no, kaya tayo gumagamit ng DNS name or yung URL or names. Okay, namespace. Kaya ulitin ko no, kaya tayo gumagamit ng namespace kasi mas madali siyang matandaan, maalala compare kung lumalabas 127. Okay, 127.217.1914. Okay, so i-type ko dito yung Google. Okay, now i-type ko yung IP niya, parehas lang. Bakit? Kasi nagpo-point lang yan sa isa, pero mas mabilis yung IP address kasi hindi na siya dadaan sa DNS server para i-resolve. Diretso na siya mismo sa server. Okay, nagit ninyo? Okay, so pwede kayong gumamit ng IP, pwede kayong gumamit ng name. Okay, it just happen na ang ginagawa ng tao mas humane kasi is gamitin yung name kasi mas madali tandaan kaysa kabisaduhin mo itong IP address na to. Yung IP address ng Yahoo, i-type ko na lang yung Yahoo kasi ito, ang unang gagawin niyan, pupunta itong computer natin, itatry ito i-resolve local sa gateway, ibabato yan, magkakaskid yan palabas hanggang sa makuha niya yung IP address. Okay, so balik tayo bago tayo ma-sidetrack. Okay. Okay. Suppose no, my website. Okay, ilagay ko yung IP ko. Okay. Yan, so, pansinin niyo no, itong 127 yan, localhost yan, save ko siya. Okay, nag-save ba? Di ata. Tingnan natin, na-block, pinlock ba? Type natin yung host, hindi siya na-save no, disable natin yung antivirus. Pasaway yung antivirus na yan. Bira. Ayun, ulitin ko no, pag nag-open kayo ng command prompt cmd, okay, wag lang kayo mag-open, i-run nyo as administrator. Okay, kasi pag hindi nyo i-run nyo as administrator, hindi yan mag-modify. etc. Okay, notepad natin, close, try natin siya i-run ulit. Web. Okay, so ano ibig sabihin nito? Itong name na to, pinopoint lang natin siya, minamap lang natin siya dito sa IP address na to or itong IP natin. Mas maganda ibato ko na siya sa loopback kasi baka magbago yung IP address natin kasi naka DHCP lang tayo. Okay, bakit pa ito? Kaya natin save, tingnan natin kung masisave siya.
hindi siya masave. System32, drivers, PC, all files all files kasi itong modify natin. Access denied. Gagawan to ng antivirus mabuksan yung antivirus. Okay, kahintayin natin antivirus. Anyhow, habang hinihintay natin yan, balik tayo dito sa website. Okay, 192.168. So makita nyo rito, lumalabas itong dashboard automatically. Explain ko sa inyo kung bakit. Supposedly hindi naman dapat. Okay, dito sa htdocs, lahat ng folder, okay, ano yan, equivalent siya sa website. Okay, itong index, okay, yan ang unang niraran kapag sa loob ng folder, web server, kapag ang unang hinahanap niyan ng mga file, okay, by default is index. Okay, index is either index PHP, index HTML, index HTML, index home, HTML. Okay, so bigyan ko kayo ng halimbawa dyan. Okay, gagawa tayo ng website. Okay, nakita nyo dito may dashboard Okay, bakit nagre-redirect ito? Samantalang tinatype lang natin ito, IP. Explain sa inyo kung bakit. Itong index na to, ito yung unang naglo-load Okay, ito yung command. Okay, ito yung pinaka PHP ito actually. Okay, upon loading ito, okay, automatic na re-redirect niya itong page na to dito sa dashboard directory. Secure. Actually, Sir Ole, features yan ng antivirus actually. So, majority ng mga viruses, yan ang unang minomodify nila, yung host file. Kaya, masyadong sinecure yan ng mga antivirus nowadays. Because yan ang common cause o root cause kung bakit nahahack yung mga machine natin. Okay, kasi kapag na-modify itong host file natin, there is a big possibility na pwedeng mag-redirect yung mga request natin doon sa bogus na website. Na nag-get ninyo? Yan ang dito sa Okay, yes, exactly. Kapag hindi mo i-run yan as administrator, ibablock yan ng antivirus. Okay? Kasi nga, yung program na yan, nag-create siya ng folder sa drive C. Bigyan ko rin kayo ng pointers na. Yung antivirus, yan kasi yung pinoprotektahan niya Yung mga rogue application na automatic nag-create ng file or folder sa root drives inside here, Yan. Or mga critical na files, na system files, pinoprotektahan din yan ng antivirus katulad ng host file. Bigyan ko yan ng isang halimbawa. Doon sa host file, okay, may loopback doon Okay, for example, madalas kang magbukas ng, bigyan ko kayo ng idea. Madalas kayo magbukas ng Google, di ba? Okay, dito pwede nyo i-modify Okay, Google, tapos website of the Okay. So, na-get ninyo itong command. Single line lang ito pero napakadelikado na nito. For example, merong bogus na website na kamukha ng Google. For example, gawin na lang natin Gmail. Okay. So, ang mangyayari niyan, kapag binuksan mo itong domain na to, gmail.com, okay, magre-redirect yan dito sa website na to. Pag nag-redirect yan dito sa website nito, now,
For example, itong website na to, ginawa niyang kamukha ng Gmail. So, anong ginagawa mo sa Gmail webpage? Tinatype mo yung email address mo, tsaka yung, hindi pa nakikita. Teka. Okay, kita nyo na, sir. Ito, ulitin ka. Itong host file. Imagine niyo na, ito yung Gmail. Nakamap dito sa website of the hacker. Okay? Nagbukas kayo ng Gmail sa website. Magre-redirect yan dito. Pag nag-redirect yan dito, okay? At ginawa itong website nito kamukha ng Gmail, okay? Magta-type kayo ng username niyo and password without knowing na, uy, fake website pala ito. Okay? Hindi lahat ng tao nakakaintindi kung yung website is secure or not, no? Bigyan ko kayo halimbawa ng secure na website. Nakita niyo itong key. May certificate yan. Okay. Secure yan. Yan ang secure. Okay? Naka-HTTPS. Kapag walang HTTPS, hindi secure yan. Okay? Makikita lang ninyo katulad nito. Ito, hindi to secure. Bakit? Hindi to HTTPS eh. Pero okay lang kasi local to eh. Local web server natin ito eh. Pero ang sinasabi ko, yung mga website sa labas, sa public, okay, kung hindi yan secure, okay, wala tayong ways para malaman kung talagang genuine na Google yun. Okay, ito, alam natin na genuine na Google to kasi certified siya, may certificate. Okay, hindi siya original na website. So, ingat lang kayo pagdating sa mga ganung website. So, palagi take note lang ito. Makikita nyo rito, nakasara yung key, padlock. Nakapadlock siya. Okay, balik tayo sa website. Ulitin ko, no? Dito sa normally ito, dagdag ko lang no, Sir Einstein, no? Ang ginagawa ko, okay, bago ko i-install yung SAMP, nakikreate na ako ng folder na SAMP. Okay? Kasi dito sa SAMP, okay, kapag Windows ang mag-create, masyadong secure siya. Okay? Mapapansin niyo, no? Puro read lang itong user. Okay? Authenticated, may modify na. Ito yung sinisecure niya. So, balik tayo dito sa SAMP, sa website. Gagawa ko ng website. My website. Okay? Wala akong ilalagay dyan, sir, ha? Ganyan nyo, ha? My website. Walang laman. Okay? Now, gagawa ako ng isang page. Tingnan nyo. Okay? My page. Email. Lagyan natin siya ng laman. Okay? Any name. Okay. Sample page. Mag-display naman yan eh. Okay. Run natin. Walang nag-display. Nagpakita lang sila ng directory. Okay? Bakit? Kasi hindi ito default page. Gagawa ko ng isang file. Ang pangalan naman niya, index. Okay. My default page. Pansinin niyo mga sir, no? Wala akong tinatype na pangalan ng pangalan lang ng folder, no? Okay? Wala akong tinatype na katulad nito, mypage.html. Okay, mag-load siya. Pero in-specify ko yung page na gusto ko i-load. Okay? Now, for example, no? Ang gusto ko lang is yung mag-execute siya automatically yung default. Okay? Okay. Lumabas yung default page. Okay? Automatic, hindi ako nag-specify ng any name. Nakikita nyo dito, walang name, no? Walang page page ako na in-specified. Okay? Pero niload niya yung index.html. Bakit? PHP. Bakit? Kasi default. Ito, okay? Hindi nyo na kailangan i-specify.
Ito, parehas lang. Automatic naglo-load siya. Naririnig pa ninyo ako, mga sir? May mga naka-online pa ba? Okay. Mga sir, kung kailangan nyo na kailangan mag-break, no? Bigyan ko lang din ng idea dito sa website na to. Okay? Bago tayo mag-continue, basic lang. Okay? So, balik tayo dito sa coding. Ito yung index, automatically naglo-load. Okay? Kapag gumawa kayo ng file na ang pangalan index.php or itong mga pangalan na to, ito yung mga automatic naglo-load. Marami pang iba actually. Ito yung pinaka-basic. Okay? So, ito yung HTML element na gusto ko sana kabisaduhin ninyo. Okay? Start tayo sa HTML. Okay? Less than, greater than. Okay? Symbol. Ito yung opening, ito yung closing ng element. Okay? Ito yung HTML element. Okay? Then, next is yung head. Okay. Pag nag-open kayo ng head element, i-close din ninyo. Head element. Okay? Then, next yung body. I-close din ninyo yung body. Okay. Yan po yung pinaka-basic na basic. Okay. Ilan lang yung kailangan ninyo kabisaduhin. Yan lang. Makapag-program na kayo ng HTML page. Okay. So, magbigay tayo ng halimbawa. Testingin natin. Okay. Kita pa ba sa screen? I-reduce ko siya. Okay. Basic na basic lang siya. Pero yung basic, nandun yung power. Actually, yun ang pinaka-powerful. Yung maintindihan natin yung basic. Okay. I-refresh ko siya. Wala yung lalabas. Okay? Kasi wala tayong naka... Okay? Itong HTML element, i-close ninyo. Okay? How to close it? Gamit kayo ng /. Okay? Itong head, basic. Nakita nyo? Nandun siya. Oh. Okay? Hindi siya lumabas sa body. Dito siya lumabas. Taas. Tab. Yan ang title ng website. Okay? Now, gusto natin siya i-display dito sa body. Okay? Pwede diretso, okay? Unformatted na text. Okay? This is my sample page. Okay? Kita ninyo. Nag-appear nyo, no? Pag nag-open ako ng element, kino-close ko siya antimano kagad. Okay? Pag hindi nyo i-close yan, hindi yan mag-display properly. Okay? H1. Okay? Hindi yan yung H1 na N1 na virus. Okay? See? H means header. Okay? Header. May numbering yan. Okay? H2, H3, H4. Tandaan nyo guys, no? Importante ito, naka-close ha. Okay? I-close nyo yung element. Pansinin nyo kung ano yung element ng H. Okay? Baliktad siya, no? Nagre-reverse. Habang tumataas yung numero, dumiliit naman siya. Okay? Ito yung header, title. Okay? Now, next is yung paragraph. Tama ba?
click siya kasi ako. Yan, kagandahan sa ano, Google. Okay. So this is the standard ito, mga sir, no? Okay. Now, mag-create ako ng line. For example, is unformatted text. Okay. 1, 3. So, paano natin ilagay ito as what you call this, on next line? Gamit tayo ng break. Okay? Ito yung break element. Now, itong element na to, unique ito, no? Pwede na kayo gumamit mismo yung close niya. Antimano. Ito, nag-represent to ng open and close automatically. Okay? Single lang. Mapapansin nyo ito, no? Merong opening and merong closing element. Ito, antimano close na siya. Teka. Buti na, sabi mo, sir. Okay. Thank you, sir. Minsan kasi hindi ako nakatingin dito sa monitor eh. Alala nyo kagad, sir. Paano? Okay. Okay. So, ito. Pero kita pa. Readable naman siya. Readable. Okay. Okay. Isi-save ko, sir. Lagyan natin ng break line. Ito yung break line. Yan. Break line niya. /BR. Okay. Break line yan. Ibig sabihin yan. Okay. Nag-create siya ng next line doon sa text na ginawa natin. Okay. Ito guys, no, basic na basic HTML, pero makagawa na kayo ng application ito. Bigyan ko yan ng isang halimbawa. Okay. Mag-open ako ng script dito. Ito naman yung pag-open ng script, PHP. Okay. Mag-echo ako ng sample ng string. This is my PHP string. Lumabas siya, di ba? Okay. Now, suppose meron akong file dito sa loob. Mag-create ako ng file. Okay. May data. Okay. 120. My data. Yan yung pangalan. Okay. Scripting na to, guys, no? Itong ginagawa natin. Ito yung syntax ng PHP script. Pag PHP, then question mark, then greater than sign. So it means dito nag-end yung PHP code ninyo. Okay. Now, i-display natin yung laman ng file. Okay. I-save ko siya sa variable string. Okay. Get file get contents. Ito yung pangalan ng file. Okay? On the same folder, no? Hindi ako kailangan maglagay pa, mag-specify pa ng folder kasi nasa isang folder lang sila, tr. Okay? Itong str, any name actually, ano? Any name. Pwede mo gamitin. Okay? Now, i-echo ko siya. Itong echo command, equivalent ito sa Arduino or C language as print. Okay? Itong echo. Parehas din ang command niyan. Okay? Pero ito, sa Arduino lang ito. Sa PHP, ito naman yung command na ginagamit kung may gusto ka i-display sa page. Okay, so i-display na natin ngayon yung laman ng str. Nakita nyo, guys? Display niya. No? So, niread niya yung data, then i-display niya. Okay? Try ko nga i-format ito. Okay? I-format yan.
So wala nang formatting. Hindi siya nag-apply ng HTML formatting. Okay, binasa niya as is kung paano pagkaka-arrange na dito. Okay? So baguhin ko siya. Okay. Test 1, test 2. Okay. So isang halimbawa ito. Okay. Now, pag gawa kayo ng forms, ganun din, no? Later on, gagawa tayo ng forms. Pero for the meantime, no, basic lang muna tayo kasi ayaw ko ma-overload kayo kasi sayang lang yung effort natin kung ma-miss ninyo yung pinaka basic na basic. So, okay. Ano ang nawala? Sir Einstein, ano yung nawala? May video pa daw? Nawala daw yung video? Streaming. Again, display pa rito. Meron pa. Okay. Pa-refresh na lang, sir. Okay, pa-refresh na lang. So, kuha ninyo, no? Refresh na lang, Sir Einstein. Baka, nag-time out lang. Okay. So, ito, basic. Now, paano natin i-access yung database natin? Tandaan nyo, meron tayong database na ginawa. May built-in tayo na database dito. Buksan natin yung localhost. Dito. Yung may sum. Ito yung database natin. Nagbabuffer lang. Buffering. So, okay pa sa akin. Okay. So, ito yung database natin. Okay. Haninan, kailangan natin ito. Okay. Sa web development. Kasi yung data natin, kailangan din natin i-access. Okay. So, ito yung service ng database natin, MySQL. Make sure na nagra-run siya. Yung web server, ganun din. Okay. Ulitin ko, no? Mag-fail siya. Kasi hindi siya makita. Hindi nagra-run yung service. So, start natin. Okay. Refresh. Okay. Now, suppose gusto ko i-access yung mag-create tayo ng bagong table. Kunyari, sample lang, no? My table. Column 1. Name. Age. Okay na yan. Yung name, ulitin natin, balikan natin. Ito sa structure, yung name, hindi integer, no? Wala namang magpangalan na 1, 2, 3 na name. So, i-select natin, variable, character. How many characters? Ibig sabihin, dun sa name, ito kumakain din ito ng space sa memory o sa database. Okay? So, Juan de la Cruz, ilang character ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, sama nyo yung space. Okay, 13. Tama? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Okay, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Not unless dinosaur yung ilagay natin dito sa database natin. Pero ito, okay na sir. Okay. So, ang age ng tao, hindi naman malalapas siguro ng 3 digit yan. So, 3 digit lang ang gamitin natin. Okay. Okay. 3 digit, integer, masyadong mataas. Okay. Masyadong mataas yung integer. Balik tayo dun sa data types. Yung integer. Tingnan natin yung data type sa PHP. MySQL, sorry. Download natin. Okay. Yung age ng tao, hindi naman mag-abot yan ng 300.
no? Up to 999 age. Okay? Yung pinag-uusapan natin dito yung mga buhay pa na tao, kunwari. Okay, so 255 string integer. Ito, tiny int. Pwede natin gamitin ito, tiny int. Data type. Okay? Hindi naman tayo maglagpas siguro dito ng age. So, tiny int ang gamitin natin. Yan. 3 digit. Cobra ba? Tingnan natin. Mag-encode, mag-insert tayo ng data. Okay, name. Juan de la Cruz. 65. Okay. Pedro. Kunyari. Okay. 50. Okay. Ito yung statement niya, no? Pag nag-insert. Pwede rin kayo kasi actually, pwede mo i-copy and paste ito eh. Ilagay nyo rin ito, no? Insert niyo. Okay. Baguhin nyo yung, kung mag-insert kayo, kung gusto nyo, mas prefer niyo yung command. Okay. Yan, pwede nyo gamitin. It's either, gamitin nyo GUI o command. Nasa inyo yan. Okay. Okay, yan na. Andito na yung ano natin. Data. Juan de la Cruz. Nagdoble siya. Burahin. Okay. Wala siyang ID. Mag-add tayo ng ID. Para may index. ID. Na increment. Event value. Primary. Unique index. Correct prefix key. Incorrect prefix key. The use key file is in the string. So, balikan natin. I-truncate natin ulit. I-table. Natin table. Structure. Insert natin the beginning. 1. Yung ID. Saglit lang sila. I-ano natin yan. Gawin natin primary key. Kailangan kasi ng primary key. Yun. Kasi kailangan ng primary key. Pag nagawa tayo ng table. Primary key, yun yung unique na hindi nagbaba. Ibig sabihin, walang duplicate. Okay. Pag hindi kayo mag-specify ng unique key sa table ninyo, hindi siya mag-work properly. Especially pag nag-query kayo. Kasi magiging mabagal siya. Mabagal. So, kung meron kayong unique key, mas mabilis yung query. Query kayo yung, ibig sabihin kapag nag-search kayo ng mga file, ng data sa database ninyo. Okay, so try natin mag-insert ngayon ng data. ID. Teka, gawin natin automatic yung ID. Auto increment. So makikita nyo dito sa gilid, no? Makikita nyo dito sa gilid, pero kapag habang nag-specify kayo ng minomodify niyo yung properties ng rows, meron dito AI, hindi to artificial intelligence, no? Ang ibig sabihin nito, auto increment. Automatic mag-increment siya kada add niyo. Automatic siya mag-add. Okay? AI means
auto increment. Okay, so ipakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin yun. Kapag mag-add tayo ng bagong data, hindi na ako mag-specify ng ID kasi automatic yan. So Juan de la Cruz, okay. 65. Isang rows lang para hindi magdoble. Okay. Insert natin. Yan ko kaunti. Okay, okay na siya. Go. Okay. So, dapat mag-insert na yan. Nag-double na naman. Delete natin yung isa. Mag-insert tayo ng another one. Another rows. Isa lang. Set go. Okay. ID pala yan. Hindi natin kailangan lagyan. Okay. 50 for example. Okay, nag-insert na yan. Kaya nagdo-doble-doble. Dalawang beses ako nag-click. Okay, so may dalawa na tayong data dito. Okay. Ito yung database natin. Pangalan ng database natin, MyDB. Ang pangalan ng table, MyTable. Okay. So, try natin siya ngayon i-access natin sa page. I-display natin siya. Okay. So, dito sa ito, burahin ko muna ito. Okay. So, sa PHP, pag-aralan natin paano natin i-access yung data. Okay. So, ito crash course lang ito. Magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga gagawin ninyo later on. Kaya mag-isip-isip kayo kung tingin nyo kaya o kayanin. Pero tulungan ko naman kayo kung meron kayong mga difficulties. Okay. So, saglit lang. Maghanap tayo ng sample. Okay. MySQL. Okay. Daming tutorials tuloy dyan. Kopyahin na lang natin. Okay. Explain ko sa inyo ito step by step. Okay. Ito yung page natin. Balik tayo dito. Kasi yan. Paste na natin dito diretso. Tanggalin natin itong extra. Kasi meron na siyang so, maraming ways para connect sa database. Okay. So, okay, ito shortcut lang ito. Ito yung variables. Okay. Localhost. Okay. Ang database natin naka-install dito sa localhost. Diba? Sa localhost natin siya access eh. Pwede rin natin gamitin yung IP address. Okay. So, okay. Pero by default, okay, buksan nyo yung MyDB, yung PHP admin. Hindi nagtanong yan ng username, password. Okay, automatic siya. Okay. Kasi nasa localhost ka eh. Pero kung nasa ibang computer ka, kailangan mo i-enable yun kasi hindi mo mabubuksan siya sa ibang computer. Itong database. Kailangan dito lang sa computer na to. Okay. So, secure pa rin. Okay. So, localhost, root, yung username by default. And, okay, pangalan ng DB natin, MyDB. Verify natin. Okay, ito, MyDB. Pero, take note ha, sensitive yan sa case. Okay. Ito, small to. Ito, may malaki. Malaki yung DB yung letter niya. Baguhin natin. So, hindi kasi mag-run yan. Okay, now, ito yung query na tinatawag. Okay. Select ID. Then, burahin natin ito.
Okay, select all, yung all na data na nasa database. Okay? Yung ID, name, age, i-query niya yan lahat. Hindi tayo mag-specify lang ng specific. Okay? Balikan natin itong table natin. Ito yung table. Ito yung database. May dalawa tayong table. Okay? Ito may table. Okay? Ito yung data niya. Okay? Meron siyang tatlong column. Okay? ID, name, and age column. Okay? Balik tayo sa coding. Now, dito sa query, okay, ilalagay natin asterisk muna. Okay? Select, okay, all. Ibig sabihin, all column. Okay? Column means yung ID, name, or age. Okay? Bakit kailangan minsan i-specify natin mismo kung ano yung kailangan natin. For example, age. Diba? I-specify ko age. Okay? Ito, para mas mabilis yung query natin. Kasi, for example, no, basic lang ito eh. Tatlong column lang ito eh. Merong mga database na umaabot ng 1,000 columns or more than. Okay? So, kung i-query nyo yan, tapos ang gusto nyo lang naman kunin is yung age, okay? I-specify na lang ninyo yung age directly. Okay? Otherwise, no, kapag gamitin natin asterisk, kung 1,000 column yan, matagal yan bago matapos yung query. Okay? Since maliit lang naman yung table natin, gamit na tayo ng asterisk. Hindi masyado mag-cause ng slowness. Okay. Kayanin natin yan, sir. Okay, magalala. Nagbibiro lang ako. Madali lang to. Okay. Select all. Okay. From. Okay. Anong pangalan ng table natin? Ito yung database natin, ha. Okay. Anong pangalan ng table natin? My table. My table. Okay. Now, i-display natin siya ngayon. Okay. Basically, ito lang may syntax niya eh, no? Okay. Ito lang tandaan nyo dyan eh. Ayan. Okay. Itong while, pwede naman natin kung na lang ito. Try natin kung gagana. Okay. So, close. Comment ko lang ito. Explain ko sa inyo later kung bakit. Okay. So, itong query statement, i-query niya lahat. Okay? Without condition. Isa-save niya rito yung query sa SQL. Okay, dito in this line, okay, from here, this sa top, okay, nag-create tayo at dimano ng connection sa database. Okay, itong connection na to, isa-save niya rito sa variable na to. Okay, ito yung command ng MySQL, function siya na nagko-connect siya sa database. Okay, with specific yung mga parameter. Okay, now ito, double checking lang ito actually. Dito malalaman natin kung nag-connect siya successfully o nag-fail siya. Now, in this line, ito, sinave lang natin yung query. Now, i-run na natin yung query, okay, against the connection. Okay, yung query, mag-run siya dito sa connection nito. Okay, i-save niya ngayon dito ang result. Okay, so, number of rows, i-disable muna natin ito. Okay. Kasi yan, binibilang lang niya kung ilang rows ang ano. Ngayon, yung result, nandito ngayon yan, nakapasok na siya. Okay? Nandito yung result, finish naman niya ngayon, pinormat. Isinave dito sa row variables. Okay? Now, paano natin i-access yan? Okay? Row. Pansinin niyo, no? Anong column ang gusto natin i-display? For example, name. Okay, lagay natin name. Okay, i-echo natin siya. Testingin natin.
Balikan natin yung page. Nakita ninyo? Okay. Na-select natin yung specific column. Okay, yung name. How about gusto natin, kunin natin yung age. Okay. 65. Okay. Pero ang tanong dun, no, dalawa yung data doon. Bakit ang nakuha 65? Alin ba yung 65? Yung una. Okay. Pinasa niya yung una. Okay. Halimbawa, ang gusto ko lang kunin yung age ni Pedro. Okay. Paano ko gagawin yun? Ito ang gagawin natin. Okay. I-query natin siya based on ID. Okay. Gagamit ako na anong ID? Meron ko kaunti. Where ID is equals to 3. Okay? Okay. So, theoretically, dapat ang iselect niya, hindi si Juan, kundi si Pedro. Test natin ngayon. Pwede natin i-query yan. Okay? Now, that is later for advanced session na natin. Okay? Right now, gusto lang explain sa inyo, no, na this is how we access the database through our web page. Okay? So, madali lang sir, di ba? Kita nyo yung code, kaunti lang. Okay? Any question, mga sir? Tutok tayo kaunti. Ayos pa mga sir. Okay, so malinaw sir na ano natin. Okay, so ito yung foundation ng ating aaralin. Later on kasi magde-develop tayo ng application natin. Tandaan ninyo, okay, bakit kailangan natin maintindihan ito? Kasi kung napapansin niyo, meron tayong data, okay, na galing sa sensor natin. Okay? Meron tayong data na i-download from the cloud. Okay? Ito kailangan malaman natin kung paano natin siya i-access at paano natin siya i-manipulate. Okay? Kasi later on, magiging web developer din kayo. So, balik tayo dito. Ito yung chart na ginawa natin lately. Okay. Thank you sa inyo. Itong get data, simple lang ito actually. Ito yung scheduler natin. Nagre-refresh to on a specific interval. Pwede nyo i-modify ito. Pero huwag nyo avoid making interval that is too less kasi baka mag-cause ng denial of service. Okay, denial of service or ma-block yung IP address ninyo. Okay, so itong page na to, okay, ang ginagawa nito, nag-extract siya ng data sa cloud, okay, from the cloud to your local database. Okay, so i-run ko ito for example, no? Nakikita nyo ito, okay, ito Ajax ito, okay, JavaScript ito, malakas na. Okay, thank you Einstein. Okay, itong script na to, ito naman yung JavaScript. Ang ginagawa nito, okay, nagre-run siya, nire-run niya on specific interval itong page na to. Okay, so ano itong interval na to? 1 minute. Bakit? Kasi this is 1 seconds. Okay,
divided 60 by 1 is equivalent to 1 minutes. Okay? So, kung halimbawa gusto natin ng 3 minutes, mag-run siya. Ibig sabihin, mag-extract siya ng data every 3 minutes. Okay? So, balikan natin itong another page na niraran niya. Okay? Ito, importante ito, sir. Kailangan correct ito. Makikita niyo yan doon sa application natin. Kaya yan, sir Lardy. Okay? Kasi tsatsaniin natin yan unti-unti. Okay? So, ito yung mga basic parameter. Actually, ito, dinisplay ko lang yung URL. Makikita ninyo, no? Okay, so formatting. Ito yung database natin. Itong site encode na to, i-run ko siya ngayon, no? Pakita ko sa inyo. JSON file lang ina-extract niyan eh. Datin, sensor 14, okay. Okay lang, walang problema. Ako naman ang gumawa niyan eh. Tanggalin lang natin ito. Binawas ko na yan. Okay. So, makikita nyo rito, no? Ito yung site. Okay? Na kapag in-execute mo, mag-spit siya ng JSON file. Okay? Ito JSON ito eh. Okay? Data yan. Itong data na to, i-capture yan ng script natin. Ito yung script. Kanya, ihiwalay niya yung sensor 9, tapos kunin niya yung value ng 96. I-assign niya yan sa variables. Okay? Now, balik tayo. Okay? Ito yung pangalan ng table natin sa loob. So, makita niyo dito sa database. You know, sensor 1, sensor 2, sensor 3. I-try ko i-truncate ito para makita niyo kung pumapasok yung bagong data. Okay, so wala siyang laman ngayon, okay? But every time na mag-execute ito, every how many? Every 1 minute. Okay? Gawin natin madalas. Okay? Gawin natin every 3 seconds. Okay? Pero iwasan niyo ito, no? Wag niyo gawin 3 seconds. This is only for special situation. Kasi nag-demo tayo yan. Wala tayong time para mag-hintay ng 1 minute. So ito mag-execute to every 1 minute. Okay? Every time na mag-execute to in 1 minute, auto-refresh to. Every time na mag-execute to ng every 1 minute, every 1 minute, every 3 seconds, mag-add to ng bagong record. Pansin niyo. Okay? Yan o, nag-add siya ng bago na values. Okay? Nag-add siya. Right now kasi hindi nakakonect yung sensor ko. Naman ninyo kung paano ito i-run kasi kapag pumasok na ang data ninyo dito, kayo na ang bahala mag-develop ng application ninyo, paano nyo i-manipulate itong data to create your meaningful reports, dashboard, o monitoring system, or pwede nyo i-trigger yung mga pins ninyo. Okay? Kayo na mag-trigger using your own application. Okay? Gamit yung platform, yung IoT, Kraken. Okay? So ito, isang halimbawa ito ng data na pwede nyo extract from our cloud. Okay? So, yan. Kita nyo dito may date time. Okay? Sensor. Suppose, i-run natin yung chart. Okay? Pero right now, magiging pag-aralan natin dito sa chart 3. Makita ninyo dito sa chart 3. Nagre-refresh din yan every 3 seconds. Depende sa inyo, no? Kung ano yung nakaset. Sa akin kasi, ito, nagte-testing kasi ako. By default, 1 minute itong refresh rate natin. Huwag niyong babaguhin. Hanggat maaari, i-retain nyo lang a minimum of 1 minute. Bakit? Kasi kapag babaan pa ninyo yan at nagkasabay-sabay tayo, there's a possibility na mag-denial of service tayo. Okay? So, kung reading lang naman na safe,
reading ng temperature sensor, tama na yung 1 minute. That is enough actually to get the data. Okay, para kasi yung 1 minute interval, pag nakita nyo yan, pwede nyo i-trigger yung mga sensor ninyo, alarm. Okay, so 1 minute is enough. Okay, for testing lang itong 3 seconds. Okay, actually masyadong mababa siya, modify ninyo. Okay, pero keep a backup. Ito yung time zone natin. Okay, para tama yung timing. Make sure tama yung time zone na naka-indicate dito. At later on, ito mag-update itong file na to. Okay, later on magiging automatic na ito. Ngayon, kung gusto niyo makita yung mga type of time zone, pwede nyo isa sa Google din. Okay, sa Pilipinas, ano yung time zone sa Pilipinas? Makikita nyo dito. Wala. 40 time zone. Yan yung mga time zone. Okay mga sir. So ito lang muna ang gawin natin. Okay. Meron pa ako last na gagawin. Ituloy natin yung ito. I-return natin. Tingnan natin kung ano maging itsura niya. I-display natin lahat yung data. Okay. My table. Where ID is equals to 50. Okay, select natin si 1. Then ito yung ID. Okay, name. Ano pangalan ng name ng table natin? Kailangan parehas. Okay, yan o, name. Yan, name. Okay, so yung name, hindi first name. Yan, name. Tanggalin lang natin ito. Yung next is age. Okay, yung syntax ay yung case niya dapat parehas. So ito age. Okay. So age. Okay. Now ito yung command nito. Ang ginagawa nito, kino-close niya yung connection mo sa database. Okay? Para makapag-release yung database from load. Kasi kapag naka-open pa rin yung connections, okay? Gumagamit pa rin ng resources yan. Okay, so para ma-relieve yung database natin from the connection, okay, pwede natin i-close siya. Now, i-try natin siya i-run ulit yung page natin. Sana yung page. Localhost. My website. Oops. Yeah, my localhost website. Okay. Oops. Zero result. Okay. Tingnan natin kung ano, bakit naging zero siya. Okay. Select all from my table where ID equals to 50. Bakit nag-error siya? Tingnan natin. Pangalan ng table. My table. Age 50. Tama siya. Okay? Pero pansinin niyo na ano yung age natin? Integer. Ano ang nakadeclare dito? Okay, ito importante ito, no? Das na-explain ko sa inyo, no? Yung ID, ang data type niya, integer. Correct. So, possibly dapat correct na to. ID. Select all from my table where the
sorry. ID to eh. Hindi age. Okay. Ayun, may mga malik minsan mga malik talagang kayo dyan sa mga coding, no? So, relax lang. Pag nakita nyo nag-error, huwag kayong kabahan. Okay? So, naglagay ako ng 50, pero nag-search ako sa ID. Ano makita ko dito sa ID? 1, 2, hanggang 1, 2, 3 lang ito. Okay? Pwede gamitin yung 50, pero ilagay ko dito age. Okay? Age. Oh, 50. Okay. Run natin ulit yung page. Oops. Ayun na. Okay. Kita nyo, nag-run siya. Lumabas na yung name. Now, gusto nyo i-format. Okay, ito displaying lang ito. No? Ngayon, gusto nyo i-format siya. Okay, ito meaningful ano. Ganito lang gawin natin. Example. Run natin yung example h1. Formatting na tayo. Formatting na yan. h1. Gawin natin siyang malaki. So, kailangan may dollar sign. Okay. Then yung pangalan ng column. Obra kaya ito. Tingnan natin. Sample na. Okay, syntax. Hindi pwede. Okay. Kailangan natin siya ilabas sa string. Ito mga syntax ito, ito lang mapag-aralan ninyo ito. Sample lang ito. Unexpected. May curly braces tayo. Ayun. Okay. Nakita ninyo, no? Parehas na parehas ng Arduino. Nag-determinate din siya sa semicolon. Array name. Array to string conversion. Okay. Dito dapat ako naglagay. Ayan. Kita nyo, sir? Okay. Now, gusto nyo na lagyan ng kulay. For example, no? Okay. HTML. Okay. Color. Napakadali lang mag-HTML actually, no? Basta may internet ka. Okay. Lagyan mo lang ng style. Try natin lagyan ng style siya. Okay, pansinin nyo, no? Ito, later on, i-detail natin yan, no? Ang string sa PHP, naka-include siya ng double quotes. Okay? Okay? Kapag may double quotes na naman napapasok, tanggalin nyo yan. Okay? Dapat single quote na lang. Kasi magkukos lang yan ng error. Dapat ang string sa PHP, naka-include yan ng double quotes. So, only double quotes lang kapag naka-include siya. So, ito okay ito. Kasi ito, parang separate string yan eh. Idinugtong lang natin yan dito eh. Okay. Concatenating yan yan. Pinagdugtong lang yan eh. Huwag kayong malilito rito. Makahiwalay yan. Tatlong string yan na pinagdugtong-dugtong. Okay. So, try natin i-run yan para i-enhance yung application ninyo. Okay? Sa inyo yung yung potential. Sa inyo yung potential kung paano nyo pagagandahin yan. Pero palagi ko ina-advise, no? Ang importante yung functionality na uuna. Okay? Paganahin muna ninyo yung function bago kayo maguna yung algorithm. Mapagana muna siya. Kapag gumana siya,
saka kayo mag-concentrate kung paano nyo pagagandahin yung website ninyo, yung application ninyo. Ang importante yung functionality muna. Okay, so i-wrap up na natin. Okay, so na-discuss na natin yung tungkol basic coding sa Arduino. Ano yung mga importante na dapat maintindihan. Hindi siya ganun ka-detail, no? Hindi ako masyado ano sa history actually, no? Kasi matagal na ako ngayon lang ako ulit bumalik sa programming. Yung itong mga history na yan pwede na nating aralin yan actually. Okay, from our side. Okay. Ang gusto ko lang i-emphasize dito yung mga importante kailangan natin malaman. So sa Arduino, pinag-aralan natin yung mga data types, bakit kailangan natin pag-aralan, ano ba importansya nito, no? Unang-una, yung parang ma-budget natin, ma-manage natin yung resources ng coding natin, ma-maximize natin yung resources kasi limited lang yung resources ng Arduino natin. Okay? Then next, pinag-aralan natin yung sa basic sa HTML, ano yung pinaka-minimum requirements. Nakita niyo, no? Ito lang, no? Head, HTML, head, title, body. Yun lang ang kailangan nyo intindihin. Nakagawa na tayo ng simple na website. Okay? Na may functionality na. Okay? So, kung gusto nyo gumawa ng report, pwede nyo yan. I-gamitin na ito. Mag-upisa na kayo. Huwag kayo kagad hahabol dun sa pagandahan. Hindi. Halimbawa, kailangan mo mag-create ng reports inventory mo. Okay? Next time nga pala, no? Pag-aralan natin yung form, okay? Gagawa tayo ng search dito. Isa-search natin yung specific data instead of hard coding from the query, no? Dito nag-hard coding tayo no? Pero later on, gagawa tayo ng form na pwede natin i-type na lang dito sa web page, then mag-display siya po based doon sa query natin, yung condition natin o yung search ano natin, keywords. Okay, so I think that's it for now. So i-continue natin to next session. Bisado hanggang sa magsawa tayo. Kasi sa programming, yun lang ang technique. Yung iba kasi, pag nag-programming, napag-ana na niya, okay na. Akala niya okay na. Pero hindi experiment tayo. Gawa tayo ng iba, different scenario. Mag-test tayo. Okay? Kasi from there, nakakapag-create tayo ng napagdudugtong natin yung mga question, yung mga query doon sa iisip natin. Nakakadagdag yung para mas madali natin maintindihan tsaka mas ma-retain natin siya. Okay. So yun na lang muna sir. Kung meron kayong tanong, pakiping na muna ngayon. Kung merong kailangan ulitin, next time try natin magawa ng form. Yung mga members natin na hindi pa tapos sa graph and charts, pakikompleto na lang kasi kapag natapos na yung I2C, para masabay-sabay na tayo. Okay. So, any question again, mga sir? Sir Einstein, any question? Sir Dave? Sir Lardy? Si Jerry? Si Sir Orley, yan, si Sir Rodolfo. Yung iba, tingin ko may mga klase na. Okay. 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 So ano ko na, i-wrap up ko na yung video natin. So pakibalikan na lang. Yes, Sir Lardy, tapusin natin yung ano natin, yung graph. Tulungan ko yun dyan. Okay? Okay, welcome sir. Welcome. So, i-post ko na yung video. Paki-review na lang yung video kung kailangan balikan. And thank you. Ingat kayo dyan. Okay, bye.